Titin. Inaantok na siya niyan. 8:25 na guys, no? Tapos, yan, matutulog. So, what is bedtime like for you and your... Yan, palagi lang yan. Ganyan, bago siya matulog, yung mga short conversation. Gusto niya yan, yung mga maiksing eye-to-eye contact. Wala, inantok na. Lalim na hikab. Para namin siyang baby dito. Ayan, hinahanap niya yung boses. Ano lagi mo sinasabi sa kanya? Love you, mommy. Yun ang palagi kong sinasabi sa kanya. I love you. Love na love namin yan. I know, mommy, right now I'm breaking. I know, you can sense that. My heart is really falling apart. Maraming salamat kasi alam ko yung hirap ng pinagdaanan mo. Today it's my birthday. And when I first time to 7-Eleven, I help someone. I give them noodles because that's what he wanted. And also, I really miss you super dearly, Mommy. Someday we will see each other again. Hello! Kumusta? Kumusta? Oh! Looking good. How are you? Happy New Year. Garap asap mo. Kumain na kayo. Kain mo na. Kamusta? Finish na. Mamaya ulit. Part 2. Okay lang? Pasok yung shoes? Sure ka? Okay kami magpaa. Ang bahay mo. Ganda, Andrew. Very nice. How are you? How are you? Long time no see? Oo nga. Tita Tintin here. We saw each other a long time ago. Last year. Sana pag gumagwapo Oo, mala sa daddy. Oo. Happy. Where's your sister? Taas. Taas pa. Oh, yes. Oh, yun na, oh. How are you? So pretty. Happy New Year. Long time no see. We have some gifts from her. Nag-nursing po. Nag-nursing ka. Sabi nung una medicine eh. Kaso takot siya sa dugo. Nursing muna. Nursing po muna. Pagka yung nursing, 100% ako sa nursing. Pero ang nurse, nag-extract ng blood. Yun na po, trial ganun. Ay, Trial. magka-artista. Parang si Daddy. Ayaw? Hindi pa, ayaw. Gusto ko po talaga ng stable na. Okay guys, kasama na natin ang ating kaibigan, Andrew Schimmer. Andrew, welcome back to my YouTube channel. That was 2023, last year, no? Yung huli ka namin na interview. Yes, kay Julius. Oo. Kamusta naman ang buhay after nun? Well, siguro after nun, medyo struggle talaga ako. Medyo, I was so depressed at that time. Pero ngayon, Oo, mukhang balita ko eh. You found someone na magpapasaya sa'yo. Happy nga kami nung nakita namin eh. Na may development na ganyan sa buhay mo. oo, actually, sobrang saya ko kasi hindi ko ina-expect din na may darating pa sa buhay ko. At my age, actually, right now, tsaka despite the experiences. Saka, bata ka pa naman eh. There's room for mga changes sa buhay. Alam ko na napakahalagang tao niya sa iyo and kami, naging testigo kami, mga witnesses kami kung paano talagang binuhos ni Andrew yung kanyang pagmamahal doon sa kanya na mayapang misis. Anong mga nangyari sa buhay mo nung nawala na siya? Parang nabanggit mo you were depressed. Anong mga nangyari? Actually,
maraming mga hindi magaganda nangyari talaga sa akin. Julius, for so many weeks, so many months, talagang depressed ako. Actually, medyo naging medyo lang naman, medyo naging alcoholic ako. Talaga? Oo, every night. Kung hindi ako umiiyak nun, talagang umiinom ako. Talagang I was so broken at that time. Anong nagagawa sa'yo nung pag-inom mo? It helps me sleep. Hindi na kasi ako nakakatulog talaga. No? Talagang walang gabi na actually nakatulog ako on my own. So, yung alcohol, it helps me sleep. Kaso ang masama sa kanya, pagising mo, back to reality ka. So, di ba? Depressed ka pa rin. Iyak ka pa rin. Tapos, syempre sa gabi, pag gusto mo matulog, inom ka ulit. Yun yung naging routine ko for so many months. Nung nailibing na si Jor, bumalik ka ba agad sa trabaho? Actually, tinry ko actually yung pagsabay-sabayin. Although hindi ako nag-full-time pa sa show business kasi nga, ang dami ko ng mga inaasikasong small businesses at that time. As a single father, hirap. Ako lang ang nag-aasikaso, Kuya Julius, sa mga bata. Actually, hirap na hirap ako doon sa bunso ko kasi nga, katulad ko siyang talagang devastated. Anong mga napansin mo sa kanila? Actually, at first, hirap sila eh. Actually, hindi ko rin masyadong na-realize yun agad dahil nga ako mismo depressed ako. So, kung yung captain of the ship is lost, automatically, the rest is also lost. So, hindi ko matanong sa kanila kung okay lang ba kayo kasi ako mismo hindi ako okay. Pero, so you felt yung sadness sa loob ng bahay? Oo, actually. Iba yung energy sa loob ng bahay ninyo nung time na yun? Iba. Actually, mabigat yung bahay. Dumadating sa point na pagka walang school yung mga bata, inaalis ko sila sa bahay. Pinapasundo ko sila sa mga tita nila. Naiiwan lang ako mag-isa sa bahay kasi nga ayokong maramdaman nila yung bigat. It's not a home already. Hindi na sa bahay, actually. Basta nandoon ka, malungkot ka? Basta nandoon. Kasi nandoon yung pressure, nandoon yung bigat. Saka yung memories, di ba? Oo, yung memories. So, hirap na hirap yung mga bata at first. Although si Andrea kasi, Kuya Julius, nasa right age na sa'yo, nakakaintindi na yung bata, tsaka nakakauna. Ang mahirap talaga yung bunso. Kasi close siya sa mami niya eh. Talagang yung longing nandun. Every time na makikita ko siyang ganong devastation sa mukha niya, mas lalo akong na-depress. Nailalabas ba niya? Yung sa loobin niya? Actually, nung una hindi kasi dumating sa point na hindi siya masyadong nagsasalita. So, every time, lalo na pagising niya sa morning, bago siya totally yung gumawa ng normal thing niya, madalas siya nakatulala sa window. Nakatulala yan siguro for 1 hour, 2 hours, so wala siyang kinakausap. Tapos kahit kausapin mo siya, very minimal yung sagot niya. So, minsan, magsasalita siya pag may kailangan. Pero yung normal niya na, madaldal yung anak ko na yun. Tsaka sobrang lambing. So, nung mga unang months na yun, yun yung nawala din sa bata. Tapos, you miss her? I really miss her. I even have an ID in my house. Necklace. Do you still talk to her? How do you talk to your mom? Like, I love her and also, like, I love you, Mommy, I miss you. I always hear that. Even when we were there in your home, nung nandun siya sa bed, that's what I heard. Exactly the same line. I love you, Mommy. Does she make you feel her presence sometimes? How? Sometimes I can feel her presence, and sometimes when I sleep, I can see someone's face. Her face. Tapos may pagkakataon na pag may mga simple occasion, umiiyak siya. Hinahanap na si mami niya. Paano mo ina-explain sa kanila? Actually, nung una, hirap na hirap ako. Kasi ako mismo hindi ko alam kung ano ipapaliwanag ko sa sarili ko eh. Kasi malaking question mark pa rin siya sa puso ko at first. So, it's a struggle. Struggle talaga. Guys, happy Valentine's ulit mga kapatid. Pagkatapos namin mag-workout, nung aming bunsong mamang maliit, siyempre dito naman niya ako inaya sa kanyang mother dear. Kaya nandito kami ngayon.
Siyempre, Valentine's Day, nag-set up kami ng, ayan, makikita nyo. Ginawa nilang picnic grove to. Ayan, nilagyan namin siya ng mga ganyan. Para siyempre kahit papano, maramdaman natin siya sa Valentine's Day. Diba, kahit papano kasama pa rin natin siya. Malaking bagay na yan. Sakit. Alam mo yun, para kahit papano, lagi pa rin natin siya nakakasama. Lagi pa rin siyang may bilang sa activity natin. Diba, wag natin masyadong pwersahin ng mga bagay-bagay. Although time heals everything, wala naman nakakalusot kay time. Kaya, di bale. Sooner or later, promise ko sa inyo yan, back to normal tayo. Dahan-dahan na, dahan-dahan. Para hindi rin siya masyadong maging malungkot. Alam ko naman, nakikita niya tayo palagi. So, ayoko rin naman na nakikita niya ako all the time na hindi ako malungkot. Alam mo yun, palagi ko siya naiisip tsaka naaalala. So, little by little, every day. Ang number one na nahirapan kasi ako is to accept things. Kasi yun yung mahirap, yung kailangan mong i-accept na you cannot change that thing anymore. Wala ka nang pwedeng gawin, wala ka nang ibang pwedeng puntahan, kundi forward. Yun yung una kong in-accept muna kasi naawa ko doon sa mga bata. Napabayaan ko sila, totoo yun. Hindi yun napabayaan na, I mean, nawala yung dating, ako sobrang close sila sa akin. All of you were grieving at that time. Kaya, imagine, ang hirap nga, actually, ko ma-imagine ko paano kayo, di ba, nagkakaroon ng happy times sa mga ganong kakalog-kalog kami sa bahay araw-araw. May moment na hindi mo alam kung saan maipepwesto yung sarili mo doon sa loob ng bahay. Wala kang pepwestuhan na hindi mo maaalala yung bad scenario. Yeah. This went on for how long? Bago nagkaroon ng changes na? Actually, sa akin, pinressure ko yung sarili kong makagawa ng change as soon as possible kasi nakikita ko na yung damage na nangyayari doon sa dalawang bata. Siguro sa akin, Kuya Julius, siguro in few months, at least 4 months of realization, medyo okay na ako. Natanggap ko na. Although, syempre, depressed ka pa din. Yeah. Hindi naman, palagi ko sinasabi, hindi yun basta-basta nawawala. Hindi, sinasabi ko sa mga anak ko nung, to make the story short, kumbaga, fast forward na konti. Nung medyo nakaka-recover na ako, nakikita nila ako na mobile na ulit ako, gumagalaw na ako, sinasabi ko palagi sa kanila na, anak, hindi porket nakikita nyo, ngumingiti-ngiti pa minsan ng daddy. Wala na sa isip ko si mami nyo. She's always in my heart. Binabaling ko lang most of the time yung attention ko kasi pag nagsisink in, hindi ko maiwasan talagang ma-depress ulit. Kasi ang mahirap, Kuya Julius, yung spot yung space, wala. Kumbaga kahit anong reverse psychology mo sa sarili mo tsaka doon sa mga bata, yung spot na iniwan ng nanay nila, palagi siyang missing. Palagi nila naaalala yun. Kahit anong, actually nung birthday ko nitong June, kinausap ko sila doon nagsimula yung medyo pagbabago. Medyo nag-lighten up ng konti. Actually, nag-iyakan kami ng bunso ko. Ano sinabi niya sa'yo? First time niyang nag-open up sa akin. Paano siya nag-open up sa'yo? Sabi niya sa akin nung birthday ko kung Tuesday ito, sabi niya, Dad, happy birthday. Tapos pagtingin ko sa kanya, so I'm here. Sabi ko, are you okay? Tapos hindi siya sumasagot nung tinatanong ko siya, are you okay? Tapos tinignan niya ako. Sabi niya sa akin, sabi niya, I'm okay. Tapos niyakap niya ako. Sabi niya sa akin, are you okay? Wow. Grabe. Napaka-mature na mag-isip ng bata. Nung ilang buwan na hindi kami nag-uusap, nag-mature yung bata. Nag-mature siya nang hindi ko napapansin. Nagmamature siya sa loob niya lang.
Yung mga moments na hindi siya nagsasalita, kinikim-kim niya na palala. Pinapakiramdaman niya yung paligid niya. Kung may sudden changes o kung ano yung adjustment na personal na gagawin niya. Parang yung process, ginawa niya sa sarili niya. Sa sarili niya. Hindi ko Hindi na-apektuhan yung performance niya sa school. Actually, yun yung ina-expect ko, Kuya Julius. Kaya may mga teachers na sinabihan ko na rin ng mga ganito. Pero actually, hindi. May star siya kanina sa school. What's that? Star. I got Means? Anong meaning yan? Anong meaning kapag binigyan ka na ganyan? score. You get a high grade. score. Pag if you get stars. So how many stars do you have? 6. 6? Wow. 6 stars? Teachers nga niya, actually parang okay siya. Normal siya. Normal. Although, may moment talaga na, kasi malambing siya, Kuya Julius. Eh, syempre, mga babae yung teacher. May moment na yayakap siya sa teacher niya. Yung yakap na gaganon siya, tapos gaganon lang yung ulo. So, natatouch yung mga teacher. Saka alam ng mga teacher yung Alam kwento nila. di ba? Yung, syempre, naglulong siya doon sa ganong klase ng affection, yung mother figure. Yeah. Nakita ko yun. Lalo na nag-open up na siya sa akin. Yung palagi na niya akong kinakausap. Pag lalabas kami at that time, madalas ko kasi silang nilalabas sa mall para Para malilibang. malibang. Minsan, pag nakaupo kami sa bench, kasi every Sunday, family day yan. May dadaan na family, for example. Ang iniisip ko kasi yung gusto ko siya i-comfort pag gano'n. Palagi to, Kuya Julius. Siya na, gaganon siya sa akin, naabra siya ito siyang gano'n. Aangkla siya. Tapos sasabihin niya sa akin, "Are you sad?" Tapos sasabihin, nakakatuwa. naman siya, no? Parang ikaw pa yung makukonsensya na, teka, bata to. Dapat ako yung ganito. Parang mas strong pa yung bata sa akin. Palaging gano'n, Kuya Julius. Kaya, Walang episodes na parang nagparamdam si George sa inyo. palagi. Paano? Palagi. Paano? Alam ko na andyan siya. Siyempre, at first, akala ko ano lang to siyempre, cause of your depression. Baka sakaling illusion mo lang, o nag-i-illusion ka na ganyan. Kaso nung okay na ako, naka-recover na ako, andun pa rin Most of the time, pagka nakapatay yung ilaw, palaging merong parang nakatayo doon sa corner door. Yung madalas kasi magkakatabi kami. Hindi na kami nagse-separate rooms. Palagi kami magkakasama matulog. Palagi ang pagtulog na yung mga bata, Kuya Julius. Nararamdaman ko, may palaging parang nakatayo doon sa corner, nakatingin. Tapos pag nararamdaman ko na yun, kinakausap ko siya. Kinakausap ko. Minsan sasabi ko, alam ko nandiyan ka. Alam ko, hindi ka masaya nung una sa nakikita mo. Kinakausap ko siya. Tapos palagi akong nangangako sa kanya, relax ka lang. Magiging okay kami. Huwag ka palala. Kunti pa. Huwag mo lang akong bibiglayin. Ginaganon ko siya. Kasi the last time that we spoke, na-mention mo na parang ayaw mong i-let go. O ayaw mong bumitaw sa kanya. You just want her to be with you. Actually, oo. Pero dumating na ba sa point na ikaw na mismo nagsasabi sa kanya na you can, go on? Oo. Actually, ginawa ko to nung birthday niya. Paano ginawa mo? Nung July 11. Nag-ano na ako sa kanya na sinabi ko sa kanya na it's about time. It's about time that I move on. Tapos sabi ko lang sa kanya, palagi naman, hindi lang ng July 11. Actually, after July 11, palagi ko na itong sinasabi. Every time kahit nagdadasal ako, sana diyan ka lang. Huwag mo kami iwan. I still need you. I need your guidance. Guide me. Tulungan mo ako. Kasi hindi ko siya kaya mag-isa. Tsaka, hindi kaya ng mga bata. Ay, Kuya Julius, kahit nung okay na kami, smiling faces na, recovery stage, may pagkakataon talaga na madidepress sila. Lalo na every Sunday yan. Dumadating na nga sa point na pagpa-Sunday na namomroblema na ako niya. Ito na, linggo na naman, patay kang bata ka. Ayan na. What about si bunso mo? Hindi ba nagpaparamdam sa kanya si Mami? O doon dito sa anak mo isa? Actually, madalas din niyang sinasabi yung kakaso. Most of the time, since hindi naman familiar yung bata sa mga ganong bagay, sinasabi niya napapanaginip niya. In his dreams?
Sa panaginip niya, palagi na napapanaginipan si mami niya. Pag tinatanong ko, what's your dream? Ang palagi lang niya sinasabi, she's just holding my hand and we're walking. Is she talking to you? No, she's not talking to you. She's just looking at me and she's smiling. I really loved her, and also I really wanna talk to her, and also I really want to touch her again. Maybe someday. That will happen. Pero when you pray to your mom, how do you tell her about your new mom, na si Dims? I didn't say anything about that Not yet. You're not telling her Yeah, yet. but Mommy Dims, talk to my mom. Palagi yun. Tapos minsan yan, siguro mga bandang 1 a.m., 2 a.m., palagi yan bumabang. Tapos may kausap siya. Ano kasi nagsistipok siya ko. So, magsimula nung nakikipag-usap na siya, bumalik yung lalim ng tulog niya eh. Dati kasi mababaw na siya matulog. So, nung bumalik yung lalim ng tulog niya, bumalik yung sleep niya. Kaso ngayon, tumatayo siya, yung gumaganyan siya, tapos may kausap. Palagi siya, yes. Tapos matutulog ulit na gano'n. So, minsan iniisip, kinakausap siguro ito ng nanay niya sa panaginip. Pwede, di ba? Possible naman lahat ng bagay. May mga bagay hindi mo talaga mai-explain. Eh, yung babae mo namang anak, hindi niya napapanaginipan, walang ano. Si Andrea kasi, iba naman yung, eto kasi naiintindihan na niya yung spirits, ghost and everything. Noong una, palagi niya sinasabi na, Dad, parang nararamdaman si Mami. Palagi. Nung medyo malungkot pa siya. Nung naka-recover na, nakakatawa na siya, gino-joke na niya sa akin, Dad, nararamdaman ko si Mami. Natatakot na siya. Ano ba natatakot ka na ngayon? Porket masaya ka na. Ang tingin mo na sa nanay mo, multo. So, may mga ganun factors. Actually, sa aming tatlo, siya yung pinaka-una talagang naka-recover. Parang siya yung pinakamatanda sa... siya yung umaalalay sa akin. Natanggap mo ba agad? At first, medyo skeptical ako kasi bago-bago lang. Pero nung nakita ko po kung gaano na pasaya ni Tita Dim si Daddy, on board ako agad. Kasi importante na happy si Daddy. Kung happy siya, happy rin kami. What about your mom? Hindi mo naisip yun? Actually, naisip ko rin po at first. Kaso, since wala na po si mom ko here physically, I'm sure she'd be happy rin naman po na may nakatulong kay Daddy mag-move on. So, nagbago na yung household? Medyo mas happier na, na? Opo, diba? mas lively na po. Masaya na po sa umaga. Oo. Kasi before, how dark was it after yung pagkamatay ng mom mo? Very very depressing din. Kasi lahat po kami, obviously malungkot po. Pero ever since dumating si Tita Dim, saka yung mga kids niya sa buhay, saka yung family rin po niya, it's been very great din. Mas naging maingay yung house. Mas maraming dumagdag na kids, mas maraming love na na-share dun sa household. Si Dims naman, paano pumasok siya sa buhay niyo? Actually, mahabang storya. Kaya Julius blessing na blessing talaga yung pagpasok niya kasi timing. Yung panahon ng pagpasok niya, yun yung mga panahon na hirap na ako. Oo. I mean, hirap na akong, alam mo yun, maghanap ng, maging katuwang ba sa buhay. Hindi yung tutulong sa'yo physically. Support system ba? So, naghahanap ka na rin? Hindi naman sa naghahanap, pero nag-iisip ako kung paano. Kasi malungkot ka eh. Anong direksyon ang pupuntahan namin. Kasi naawa ko doon sa dalawang bata. Kasi kahit hindi nila sabihin sa akin, alam ko namang hindi nila sinasabi. Kasi nga, every time na i-discuss namin yun about mother, nakikita talaga nila yung devastation sa mukha mo. So, hindi na nila tinatanong yung kaso. Every time na may experience sa tulad yan, pinento ko kanina, sa mga mall, nakikita ko sa mukha nila. Gusto nila na magkaroon. Yung gano'n, lalo na yung pag may mother and son, yung bunso, yung magyayakapan sa mall, hahawak ng mahigpit sa kamay ko yan. Kahit hindi siya nagsasetos, nakatingin sa may longing siya talaga. No? Meron siyang gano'n. Kaya yung pagpasok na ito ni Mami Dims sa buhay namin, Kuya Julius, napaka-blessing talaga naman. Kasi right on time siya eh. At saka nakakatuwa kasi hindi ko naman siya hinahanap. Hindi na rin naman niya ako hinahanap. Hindi namin pinuwersa yung mga bagay-bagay. Parang, alam mo yun, parang naawa si God sa akin. Parang sabi niya siguro, Diyos ko, anak ko, sige, ito na nga. Ito na. Awa na ako sa'yo.
Ano siya, kaibigan mo siya? Actually, hindi namin kilalang isa't isa. Okay. Hindi, actually, Okay, tell us about the story. Paano kayo hindi siya, nag-meet? hindi siya familiar sa akin at all. Oo. Hindi niya alam na, actually hindi niya alam na artista ako. Hindi niya ako, oo. Hindi niya alam. Yung kaibigan niya, hindi ko na sabihin yung name, common friend ni Joe. Yung kaibigan niya. Oo, Okay. common friend ni Joe. Tapos, to make the story short, at first, nung medyo kilala na niya ako, medyo nakapag-background check na siya sa akin because of the common friend. Ang first communication namin, as I remember, is parang tutulungan ko siya kasi nagba-vlog ako nung mga panahon na yun. Nakita niya na nagpo-promote ako ng different kinds of businesses. So, naisipan niya that time na baka pwede kong i-promote, i-vlog yung kanyang mga ano. So, doon nag-start. Anong product niya? Hindi, actually, that time, ang iba-vlog ko is yung resort nila. Okay. Ng family niya. Family business, mother, brother, sister. So, that time, yun lang yung papel ko actually sa buhay niya. So, nirecommend ka lang sa kanya? Parang ganon. Oo. Without her knowing your background? Wala Kung sino siyang ka? alam, oo. Wala pa siyang alam. Hindi niya alam. Hindi man lang na-mention ng kaibigan mo na parang ano yan, si Andrew Schimmer yan, artista yan. Actually, yan nung sooner or later, tsaka nasabi niya nasabi na. Oo. Yun yung papel ko lang, dapat, at first. Vlogger ka lang. Oo, yun lang, vlogger lang. Pa-promote lang ng business. Hanggang doon ka lang po, influencer. Kaso, hindi yun yung plano ni God. Alam mo ba, Kuya Julius, ilang beses akong dapat, kasi bago mo ma-vlog yung lugar, kailangan mo syempre puntahan yan. Kailangan ko magkaroon ng idea kung ano ba yung iba-vlog ko na yan. Alam mo bang, ilang beses kaming dapat mag-meet at magkikita doon. Or ilang beses dapat ako supposedly pupunta na hindi matuloy-tuloy. Hindi matuloy-tuloy. Hanggang, actually, yung pinakaunang reason, nakaset na kami ng mga bata, alis na kami ng bahay, biglang umulan na malakas. Out of nowhere, ang lakas-lakas ng ulan. So sabi ko, hindi naman ako pwedeng bumiyahe na may kasama akong dalawang bata. Di ba? Para lang, mag-vlog. So this is impossible. Pangalawang dahilan naman, nagkasakit naman si Sander. So sabi ko, hindi rin uubra. Yung pangatlo, hiyang-hiya na ako dun sa mga staff niya. Kasi yung mga staff niya, yung excited na... Actually, yung mga staff niya, kilala ako. Kilala ako na, nag-message na sila, sir, napapanood po namin ever since. Yung vlog ninyo about sa wife ninyo, ganyan. So, excited sila. Nung pangatlong beses na pupunta kami, na talaga nakaset na, nag-prepare pa yung mga staff. Bumili sila ng cake, nagluto yung mga staff niya ng bulalo, ganito, ganyan. Para i-welcome kami. Awa ng Diyos, hindi ulit natuloy. Ang daming mga ano? Hindi natuloy. So this Sagabal, time, hiyang-hiya ako. Kasi this time talaga nag-prepare sila. Nag-prepare sila. Hiyang-hiya ako. Lalo na sa kanya. Hindi ko na alam yung sasabihin ko. Tapos at that time, hindi na rin siya masyado nagre-reply. Kasi irritated na siya. Siguro sa isip niya, sino ba itong taon to? Masyado ka naman pa-importante, di ba? Pinaasa mo yung mga staff ko. So at that time, sabi ko, paano akong babawi dito? Sabi ko, kasi kailangan kong bumawi. Ang ginawa ko, gumawa ako ng promotional video na lang, kahit nasa bahay ako. Okay. Di ba? Para lang make amends ako kahit paano. So, nung ginawa ko yung video na yun, na tuwa naman yung kanilang boss, di ba, na-appreciate niya. So, doon nag-start yung communication. Ayan, okay. Doon na nag-start yung everything. Doon ko nalaman na she's also single parent. Sino unang tumawag? Sino unang nag-initiate na kausapin? Siya ba o ikaw? Siguro business-wise, nauna siyang mag-communicate kasi nga because of the business, to promote the business. To promote the business. Pero nung mayroon na talagang communication, I mean nung actually na-promote ko na and everything, ako na yung medyo ayun na. Medyo, hello, Ma'am Dims. Actually, nung una, Ma'am Dims. Ma'am Dims, ha? Ma'am Dims, hello po. Siyempre, respect eh. Well, how do you feel na magkakaroon ka ng bagong another daddy, no?
I'm in happy. Andrew? I'm very happy because I see my mom very happy all the time. She keeps on smiling and that makes me happy. Because before she met Andrew, ano siya? She was a little bit sad and I never seen her smile. So when you saw her smiling all the time, how did you feel about it? I felt very happy. Very happy. What do you think of Andrew? Oh, he's very kind to me. And I love him and my mom too. What about Andrea? Oh, Ate Andrea is very sweet and kind. And Tito Andrew is very caring to my mom and me and my siblings. I'm looking forward to seeing my mom always smile and Tito Andrew always in bed with my mom and hugging all the time. Always in bed? They're hugging all the time. All the time? Even when they sleep. Really? They allow you to go into the bedroom? Yeah. Oh, They just hug. But I hear them kissing all the time. they're kissing all the time. Happy ka naman. Yes. At least happy sila, right? Oo, yun ang may importante. Wow. Why? Why is she the one? Anong meron sa kanya? Actually, sa totoo lang, Kuya Julius, nung una, syempre, hindi naman din ganun kabilis na may affection ka dun sa tao. Ang minahal ko dito sa taong ito, sa totoo lang yung puso niya. Doon talaga ako na mekos-mekos dun sa puso. Yun pa talaga yung ginamit kong term. Paano mo nakita yon yung sinasabi mong minahal mo sa puso niya? Ano yun? Actually, maano kasi ako eh, ma-background check ako sa tao, tsaka I'm very observant. So, tsaka yung mga gano'n. Ano siya, tinitignan ko siya kung paano siya sa ibang tao, kung paano siya makiharap, lalo na nung nakakasama ko na siya personally. Lalo na nung dinalaw ko na siya sa loob ng bahay. Doon ko siya lalo nakilala. That time talagang, sabi ko sa isip ko, masarap mahalin tong tao. Masarap siyang mahalin. Masarap siyang mahalin. So, is it right to say na it was love at first sight? When you first saw her, na in love ka na agad? Actually, oo. Sinabi ko naman sa kanya yan eh. Actually, nakakatawa ko yun, Julius. Ang sinabi ko pa nung una, nung first time namin nagkausap sa phone, sabihin ko man eh. Sinabi ko talaga to sa kanya. Sabi ko, Gas, kaboses mo yung asawa ko. Sinabi ko talaga sa kanya yun. Out of nowhere, sa Kapampangan, napakalangi ng silpak ko. Parang, di ba? Hindi ko dapat sabihin yun eh. Pero dahil nga nagulat ako, sabi ko, kaboses mo yung asawa ko. Sinabi ko talaga sa kanya. Tapos every time mag-uusap kami, meron siyang trait talaga na para siyang si Joe. Yun yung akala ko nung una, na parang, yun nasa isip ko na, para silang, grabe yung similarity, magka-birthday pa sila. Ha? Magka-birthday sila. Actually, Kuya Julius, akala ko kasi nung una, kaugali niya si Joe. Pero nung naging close kaming dalawa, nung palagi na kami magkasama, kaming dalawa yung magkaugali. Sabi ko sa kanya, ang dami nating similarities. Ang dami, pati yung pagiging krong-krong namin paminsan-minsan. Nagkakasado. Para kami nag-meet halfway. Meron siyang ugali na pag tinitignan ko siya, para ako nagsasalamin. Yung pagiging aligaga, o yung pagiging hyper, yung pagiging paano siya makipag-usap sa tao. Tsaka yung ano niya, yung personality niya and everything. Magkapalad pa kami. Yung palm kasi ng tao, unique. Yun sa amin, parehas. Most of the time, pag tumingin ka sa palad, yung tatlong lines ang palagi mong titignan. Eto. Yan. Yung sa gitna. Tsaka yan. Tsaka ito. Pati yung putol, parehas. Tapos, pag tinignan mo yung palad namin parehas, Kuya Julius, this is very unique. May letter M parehas yung palad namin. Sa kanya din.
So, pinag-aralan mo to, ha? Before, Ano yung sabihin? Pagkapareho, ano yung sabihin? to make the story short, compatible. Soulmate pag ano, soulmate. O, yung mga tattoo mo naman sa katawan, ito. Pakita natin, no? Ano to mga tattoo rito? Ayan, yung best friend niya. Si Jormy, oh. Oh. So, lalagyan mo na rin ba ang mukha niya dyan? Ay, naka-ready na Kuya Ha? Julius. Dito. Dyan. Dito, yan. Lalagay, ha? Andito yan. Yung ibang parts na, ano, yung ano, ano, sino ito? Si Andrea. Si Andrea, nung bata pa. Si Sander nandito rin. Oh, ganda. Since you met her and naging kayo, how would you describe yung ano, yung pakiramdam na from a broken man, ano mga changes na nangyayari? Actually, malaki. Malaki, Kuya Julius. Ang pinaka-visible na changes, actually, yung physical eh. Physical. Actually, hindi ko napapansin yan. Ang nakakapansin yan yung mga kasama ko sa bahay. Yung, kasi dati, hindi na ako nakakausap talaga. Alam nila yan. Hindi ako masyadong malapitan. Kasi kung hindi ka nakasibangot, depresyon mo ka, mabigat. Siyempre, nararamdaman ng tao yung energy na yan na meron ka. So, nung dumating siya, yun na yung mga moment na, ay, masaya ka, Paps, ha? mga friends. Actually, nagsimula sa mga kaibigan. Hindi ko nasasabihin yung mga pangalan. Meron akong close friend na palagi kong kasama. Siya yung una nakapansin. Okay ka ngayon, Paps, ha? Parang may something. Baka gusto mong i-share. Tapos, ganyan lang ako. Yung mga ganun ba? Yung bumalik yung high school kilig. Ako, 40 na ako. Di ba? Bumalik yung ganung pakiramdam na hindi ko ina-expect na mararamdaman ko pa. Kasi galing ako doon sa very depressing situation. So, yun yung sudden changes na talagang visible. Biglang nag-lighten up yung, hindi lang ako, yung mood nung buong family namin. Pati yung mga bata, naramdaman nila. Actually, Kuya Julius, hindi ko sinasabi sa kanila at first. Yung sa amin, kasi takot ako kung paano nila ito tatanggapin or kung paano ko sasabihin sa kanila. Kasi nung una pa lang yung sinasabi, she's my friend. She's my very close friend. Hanggang sa si Andrea, Dad, I don't think so. Siyempre. Si Andrea yung pinakauna nakaalam. Hanggang sa hiniritan pa ako na ni Andrea na, it's okay. It's okay, Dad. You're happy. You're happy. Lumalabas. And it's okay. Sander. Si Sander, nung una, puzzle siya. Ano nangyayari? Makikita mo sa mata niya na, ano nangyayari? Ba't may ganito? Ba't nakatawa tong kalokoy na tayo? Yung, Sander, how are you? Love, come here. I want to hug you. May ganun na. Kasi nung past few months, ano na kami, oh, good morning, anak. Come on, let's go to school. Ngayon, what do you want for breakfast? Let's go! Biglang gano'n. So, ramdam nung bata. Happy, no? So, may malaking question mark na agad sa puso niya. Ano nangyayari? Matalino. Di ba? Matalino. May idea na siya. Naghihintay na lang siya ng confirmation galing sa akin. So, nung inintroduce ko siya, anong nakita mo kay Sander, Love? Sabi nga niya sa akin, akala ko nung una, sabi niya, Love, maiilang ako kay Andrea. Si Andrea, naging close kami agad. Nung una kasi, ako yung palagi pa rin niyang kausap, kahit magkakasama na. Daddy, gano'n. Tapos, nung sooner or later, Tita Dims na ng Tita Dims. Hindi na niya ako kinakausap. Ang nakikita na niyang visible palagi sa mata niya, si Tita Dims niya. Tita Dims, what do you call? Tita Dims, can I have? Tita Dims, Tita Dims, Tita Dims. So, may ganun na. Doon sa journey na to, magkasama tayo at nakasama natin yung mga tao na nag-ambag-ambag, no? Yes. Na mga maliliit na halaga. Oo. Basta't matulungan ka lang, mapahaba yung buhay ni Joe. Ano ang gusto mong sabihin doon sa mga taong yun? Ngayon na nakahanap ka na ng taong mamahalin mo. Well, of course, hanggang ngayon naman nagpapasalamat ako dyan sa ating mga kapatid na yan. Dahil, siyempre, hindi nila obligasyon ng tumulong, pero nagawa nilang tumulong. Sinabi ko na ito noon, may mga kanya-kanyang problema ang tao. Hindi nila talaga obligasyon yung mag-share ng kung anong meron sila. But despite that reason, tumulong pa sila. And for that, I'm eternally grateful. Hindi ko po nakakalimutan yung Kuya Julius. Kahit anong mangyari, kahit magkaapo na ako, kahit andoon sa puso ko yun. Simple lang ang mensahe ko sa kanila, hindi magbabago. Maraming salamat. Kasi sila pa rin hanggang ngayon nakasuporta.
Sila pa rin yung nagko-comment hanggang ngayon na, Kuya Andrew, we are so very happy for you. You deserve it. Although, siyempre, hindi mawawala yung mga nambabash. Andyan niya. We cannot please everybody. Hindi naman lahat ng tao, alam mo, maiintindihan yung reasoning natin. Kahit nga naiintindihan nila iba, sa mga kontra lang yung iba. Oo, actually. Sasabihin lang nila. Para mapansin. No? Actually, it's okay. Pero what's important is, happy ka. Yan naman ang Super. gusto rin ng mga tao eh. Super. Diba? Gusto nilang maging happy ka ulit, ngumiti ka ulit, at maging normal ang takbo ng buhay mo. Hindi na nga nawawala yung ngiti sa mukha. Obvious naman, di ba guys? No? Happy naman. Okay, when is the big day? Kailan ang kasalan? Actually, plano namin sana isabay sa Valentine's Day, sa February 14. Of course, Ninong-Ninang. This Feb 14? Feb 14, Ninang. Ngayon ng taon? Oh, February Ang 14. bilis naman. Sabi ko, why wait? Let's do it. Siyempre, alam ka namang tanggihan natin yan, no? Eh, mahal namin kayo eh. Yes! Hi, teammates! It's me, Mama Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.